Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Sat, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rafael. Nakatira dito sa lalawigan ng Biliran, Leyte. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang isang karanasang hango sa tunay na buhay ng aking amang tawagin na lamang natin sa pangalang Puboy. Noong kapanahonang binata pa lamang siya. Kung iyong mamarapatin, Sir Sat, isasalin ko ito sa parang tila ang aking ama ang nagkikwento sa inyo. Nang sa ganon, ay maintindihan ninyong maigi, lalong-lalo na sa mga maghiliw nating tagapakinig. Dekada 70, isang batikang albularyo ang aking lolo na si Lolo Juan. Kaya naman mabusisi ako nitong tinuturuan sa larangan ng panggagamot at sa iba pang mga kaalaman pa na patungkol sa pagiging albularyo. Nais niya kasing sumunod ako sa yapak ng pagiging albularyo dahil sa akong panganay na anak ng aking ama. Kaya naman nararapat lang na ako umano ang sumunod sa kanyang yapak noon. Alam mo, Apo, Buboy, ngayon pa lang ay malakas ang kutob kung ikaw ang susunod sa yapak ko. Kaya sana ay pag-igihan mong mabuti at isaulo ang lahat ng mga itinuro ko. Alam ko na po yun, Lo. Nakailang beses yun na pong sinabi sa akin yun eh. Kabisado ko na yung mga katagang yan. Huwag kayo mag-alala, Lo. Alam niyo namang bata pa lang ako eh. Pangarap ko na talaga makatulong sa mga taong may sakit. Pangarap ko rin maging isang doktor nun. Bukod sa pagiging batikang albularyong kagaya mo. Dahil sa iyo naman talagang totoo, Sir Sat. Habang tinuturuan nga ako ni Lolo Juan, ay nagtatrabaho din ako sa pamayanan bilang kargador o kaya naman ay naghahasa ng mga gunting, kutsilyo at iba pang mga kasangkapang matutulis na bagay. Nang sa ganoon ay makatulong ako sa pamilya ko at makapag-aral na rin. Sa bahay ako ni Lolo Juan umuwi. Pagkatapos ko kasi sa trabaho at sa pag-aaral, ay ang pagsasanay naman ng pagiging albularyo ang inaatupag ko noon. Hindi naman kasi pwedeng mag-uwian pa ako sa bahay namin dahil sa may kalayuan ng baryong tinitirahan ni Lolo Juan sa baryo ng mga magulang ko noon. Kung hindi nyo kasi na itatanong, mahigit kalahating oras kong susumahin bago makarating sa bahay ng mga magulang ko. Kapag nanggaling ako sa bahay ng abuelo ko. Isang beses nun, pumutok ang balita sa lugar naming halos sabay-sabay nang nagkakasakit ang mga kabataan. Nung pinatingnan naman sa paggamutan ay wala namang nakitang sakit ang mga ito. Pinayuhan na lamang ang mga magulang na linisin ang kani-kanilang bahay at paliguan araw-araw ang kanilang mga anak. Sapagkat baka dahil lamang sa mga basura at dumi, kung kaya't nagkakasakit ang mga bata, na siyang sinunod naman ng mga magulang noon. Habang lumilipas sa mga araw ay gumaling naman mula sa pagkakaroon ng mga butlig at lagnat ang mga bata. Yun nga lang, ang napapansin ng karamihan, unti-unting nangangayayat ang mga kabataan at matatanda ang tinamaan ng sakit sa hindi malamang dahilan. Habang lumilipas sa mga araw ay mas lalo lamang lumala ang pangangayayat ng mga kabataan na umabot na sa paghumpak ng kanilang mga pisngi at halos kita na mga buto sa dibdib. Para tuloy silang may mga sakit na tuberculosis noon. Alam mo, Lo, pakiramdam ko ay may hindi magandang nangyayari dito sa atin eh. Pati sa karatig lugar. Wika ko kay Lolo isang hapon habang nagkakape kami at nakaupo sa bakuran ng bahay. Yun din ang pakiramdam ko, Apo. Malakas ang kutob kong may mali sa sakit na dumapo sa mga kababaryo natin. Bakit kaya hindi ka maglibot-libot sa lugar natin at magbatsyag ka na rin sa paligid? Baka nandyan lang sa tabi-tabi ang mga aliporas na namimestri dito sa lugar. Sige Pulo,
bukas pag uwi ko galing sa trabaho, uuwi muna ako sa bahay nila nanay at tatay. Kakamustahin ko lang. Titingin-tingin din ako sa paligid. Yari talaga sa akin ang kung sinong nilalang yung namimeste dito sa atin. Mag-iingat ka. Hindi pa masyadong gamay ang mga itinuro ko sa iyong orasyon. O Polo, huwag ka mag-alala. Kayang-kaya ko na yung sarili ko. Umiling-iling namang natawa si Lolo Juan. Dahil sa kahit kailan talaga umano ay napakakulit ko. Simula pagkabata, hanggang sa nagbinata na ay hindi raw nagbago ang pag-uugali ko na yon. Kinabukasan nga, paglabas ko sa trabaho ay dumiretso na ako sa bahay ng mga magulang ko noon. Doon na muna ako namalagi gaya ng napag-usapan namin ni Lolo. Anak, nandyan ka na pala. Biglaan naman ang pag-uwi mo. Kumusta yung lolo mo? Dito muna ako na eh. May pupuntahan kasi si Lolo Juan eh. Medyo matatagalan siya ng uwi. Kaya dito muna ako. Kamusta siya? Tinamaan ba siya ng sakit? Ang dami na kasing nagkakasakit dito. Puro mga kabataan at matanda. Ayos na ayos si Lolo na eh. Malakas. Hindi naman ata tinatamaan ng sakit yun eh. Kayo po ba dito? Kamusta kayo? May nagkakasakit ba sa inyo? Tumahimik ang aking ina. Tapos ay ilang segundo pang pinalipas bago nagsalita nun. Maayos naman kami dito anak. Kaya nga lang yung kapatid mo, si Jomar. Ano pong nangyari sa kapatid ko na eh? Hindi ko nga alam kung ano eh. Nitong mga nakarang araw, napapansin kong parang nangangayat siya at walang ganang kumain. Pero wala naman siyang sakit kapag tinatanong ko siya. Wala lang daw talaga siyang ganang kumain. Nako, baka naman pumasok na yun sa masamang bisyo na ya. Kaya nangangayayat yan. Anong oras ba kasi umuwi yung pasaway kong kapatid na yon? Ay naman kay nanay. Maaga naman daw palaging umuwi ang kapatid ko. Simula nung nagkaroon ito ng kasintahan ay hindi na ito naglalagi sa labas ng bahay tuwing gabi. Nako, kaya naman pala. Baka may problema lang sila ng girlfriend niya kaya nag-inarte si Jomar. Ayaw kumain. Hindi alam umano ni nanay. Siguro, dapat daw akong kumausap dito sa kapatid ko. Sa akin lang daw kasi nakikinig yon. Sige nay. Ako na po yung bahala sa kanya. Pagsasabihan ko po. Tugon ko naman. Sa pag-aakala kong simpleng pangangayayat lamang ang nangyari sa kapatid ko, Sir Seth. Hindi ko na inintindi pang sinabi ng nanay ko. Pero nagulat ako nang makita ko siya. Nang makita ko harap-harapan ng kapatid ko. Grabe ang ibinabang timbang niya. Sobrang napakapayat na animoy. May matagal nang iniindang sakit noon. Nangangalumata ang mga mata. Humpak ang pisngi. Tinanong ko siya kung ayos lamang ba ang pakiramdam niya. Gawa ng sobrang payat niya. Noong huling uwi ko sa bahay, hindi ganun kahumpak ang pisngi niya. May bisyo ka ba, tol? Naku, hindi po. Hindi nga ako nagiinom at naninigarilyo, kuya eh. Yan pa kayang tinatanong mo. Hindi ako nag-a-addict. Kung ganun, bakit biglaan naman yata yung pagpayat mo? Mukhang wala ka namang sakit ah. Hindi ko din alam, kuya. Kung alam ko lang, hindi sana sinabi ko na sa inyo para maagapan ka agad. Huwag ka mamiloso po ha. Hindi ako nakikipagbiruan. Humingi ng paumanhin ng kapatid ko at umayos na ito ng pananalita. Nitong mga nakaraan lang, nawalan ako ng ganang kumain. Parang palagi akong busog. Tinitingnan ko pa lang ang pagkain, nawawalan na ako ng gana. Matapos kong marinig ang sinabi niya, tiningnan ko ang mga mata niya at sinuring maigi. Wala akong makita. Pero nang tingnan ko ang mga palad niya, meron akong nakitang marka. Mukhang pinagkainteresan ka. Inaaswang ka. Halika nga rito, gagamutin kita. Saan ka ba kasi naglalagi? Namarkahan ka ng aswang ha? Tanong ko
habang inuusala nito ng mga buhay na kataga. Wala naman akong ibang pinupuntahan, kuya. Maliban lang dun sa girlfriend ko at sa mga kaibigan ko. Kilala mo naman yung mga kaibigan ko, di ba? Wala ka naman bang nakasalubong na kung ano dyan? Napag-interesan ka? Nung paghuhubarin ko na ito ng damit para sa nailagyan ng langis na pinag-usalan ng orasyon, kumunot ang noo ko nang may nakita akong dalawang butlig na magkatabi. Namamagayo na aakalain mong patubong pigsa na may nana sa loob yon. Kaya nga lang, nung titigan ko ng maigi ito, ay napansin kong hindi lang basta-basta butlig ito. Dahil sa may nakita din akong maliit na butas sa bawat parte. Jomar, kailan pa namamagatong balikat mo? Nakaraang araw lang yan, kuya. Makati nga eh. Tsaka pakiramdam ko parang may pigsa. Medyo ngulngul siya kapag nasasagi ko. Ganun ba? Wala ka bang ibang napapansin sa katawan mo bukod dito sa dalawang butlig na to? Wala na, kuya. Yan lang yung iniinda kong sakit. Nga pala, so totoo pala na may nobya ka, no? Ikaw talaga, kakahiwalay mo lang dun sa isa mong kasintahan eh. Nakabalitaan ko namang may bago ka. Maghinay-hinay ka at baka magulat ka na lang namamagana yung ano mo, ha? Mamaya bigla ka na lang ipakulam eh, dahil dyan sa pagiging babaero mo. Tumango ang kapatid ko at sinabi niyang Maribel ang pangalan ng nobya niya. Bagong salta lamang umano ang pamilya ni Maribel sa karatig sitio. Aniya, kung makikita ko lang raw ang kasintahan niya, tiyak na mabibighani rin umano ako dito. Grabe ka naman magsalita sa akin, kuya. Sakit ah. Nga pala, may pinsan si Maribel, kuya. Gusto mo tulungan kitang dumiskarte doon? Pas muna ako sa mga ganyan, tol. Alam mo namang seryoso ako ngayon sa pag-aaral at pagtatrabaho, di ba? Tsaka tinuturuan ako ni Lolo sa pagiging albularyo. Kaya wala akong panahon para dyan. Nako, kung ganyan-ganyan ka, kuya, tatandang binata ka niyan. Tigil-tigilan mo ako, Jomar. Kinamot lang kita kung ano-ano ni mga sinasabi mo. Papuntayin mo yung dito nobya mo para makaliskisan natin, ha. Hindi yung ako ang pinagtitripan mo. Sige, kuya, bukas. Dadalhin ko po si Maribel. Hindi ka naman babalik ka agad sa bahay ni Lolo Juan, di ba? Sa susunod na araw pa ako uwi. Wala si Lolo sa bahay nila eh. Dito na muna ako. Yun, tamang-tama. Wala akong gagawin bukas. Dadalhin ko dito para makilala mo. Masayang wika niya at hindi mapagsidla ng siyang nararamdaman. Noong sipatin ko naman ang aking ina ay mukhang may pagkadisgusto siya sa pinag-uusapan namin ni Jomar. Nga pala, ng mga panahong ito ay tanging ang aming ina na lamang ang kasama namin. Ilang taon na kasing yumao ang aking ama gawa ng inatake umano ito ng aswang nung papauwi pa lamang galing sa bukid noon. Natagpuan na lamang na wala ng buhay ang aking ama. Wakwak ang tiyan. Kaya't ang sabi ni Lolo ay hindi mabangis na hayop ang pumatay kay tatay noon. Aswang umano. Kinagabihan, habang nagpapahangin ako sa labas ng bahay, nilapitan ako ng aking ina at sandali itong nakipagkwentuhan. Tumikim muna ako bago tinanong si nanay kung bakit biglang nag-iba ang timpla ng kanyang mukha noon. Lalo na noong narinig niya ang pinag-uusapan namin ni Jomar. Tinanong ko siya kung may problema ba siya sa mismong nobya ng kapatid ko. Saglit na tumigil ang aking ina at para bang inaalala nito ang sinabi ko. Nang maalala niya, doon pa lamang ito nagsalita. Anya, ewan niya ba umano pero kasi noong dinala ni Jomar ang kasintahan nito sa bahay namin, hindi umano maganda ang nararamdaman niya doon sa kasintahan. Ibang-iba daw ito sa mga babaeng dinala ng kapatid ko para ipakilala sa kanya. Bakit naman, Nay? Takang tanong ko. Dahil alam kong siya ang tipo ng inang hindi namimili kung sino yung babae o lalaking ipapakilala ng kanyang mga anak bilang kasintahan.
Alam kong palaging nakasuporta ang aking ina sa lahat ng mga gagawin naming magkapatid at hindi siya tututol kung magkaroon kami ng kanya-kanyang karelasyon. Kaya't bakit niya nasabing hindi maganda ang ambience na doon sa kasintahan ng kapatid ko? Hindi umano alam ni nanay at hindi niya maipaliwanag. Ang sabi niya lang ay bahala na umano akong kumilatis sa kasintahan niya. Dahil kung siya umano ang tatanungin, ayaw niya yung kasintahan ni Jomar. Para bang may mother's instinct na hindi niya gusto na makatuluyan ito ng kapatid ko. Tumango na lamang ako sa sinabi niya noon. Matapos namin mag-usap ay nauna nang pumasok sa loob si nanay. Samantalang ako naman ay nagmumuni-muni at nag-iisip tungkol sa mga kaduda-dudang pangyayari noon. Ilang minuto pang lumipas ay may nahagip ang mga mata ko. Malapit sa silid tulugan ng kapatid ko. Kapatid kong babae, si Joanna. Teka, ano yun? Ibon ba yun? Tanong ko sa sarili habang sinisipat ang nahagip kong bagay na animay parang paniking nakadikit sa bintana. Biglang uminit ang pakiramdam ko. At para bang may nararamdaman akong hindi magandang presensya nun. Lalo na noong makita ko ang ibong malapaniking gumapang papasok sa mismong loob ng kwarto ni Joanna. Parang hindi ibon yun ah. Dali-dali na ako nagmadaling maglakad papasok sa loob ng bahay. Pagpasok ko, tinungo ko ang silid ni Joanna. Sakto namang bukas yun kaya hindi na ako nagpaalam pat mabilis na akong naglakad papasok sa kwarto niya. Nang makapasok nun, mahimbing na ang tulog ng kapatid ko. At nang tingnan ko ang bintana ay wala namang nakasabit na bagay o hayop gaya ng nakita ko kanina. Nagtatakang kumunot ang noo ko, Sir Seth, dahil sa hindi ako pwedeng mamalik mata kanina. Alam ko ang nakikita ko. Malinaw na malinaw sa aking paningin na ibon yung marahang gumapang papasok. O kung hindi man ibon yon, paniki. Hindi ako maaaring magkamali. Ano ba yung bagay na nakita ko kanina? Tanong ko sa sarili. Isa pa, may naaamoy akong kakaiba sa silid ng kapatid ko noon. Para siyang amoy nabubulok na basura. Sa pag-aakalang may nakatambak na basura sa silid ng kapatid ko, hindi ko na lamang pinansin ito. Isinara ko na lang ang bintana ng maigi bago lumabas ng silid noon. Nang gabing yun, hindi ako dinalaw ng antok. Kahit anong pikit na mga mata ko ay hindi talaga ako dinadalaw. Lumipas na lamang ang mga oras at hating gabi na. Dilat na dilat pa rin ang mga mata ko. Langya naman. Ano bang nangyari sa akin? Bakit hindi ako makatulog? Hindi naman siguro ako namamahay dahil bahay naman namin to eh. Bakit kaya? Sambit ko sa sarili ko noon. Nangangalay na lamang ang buo kong katawan sa kakabaling sa higaan pero hindi pa rin talaga ako dinadalaw ng antok. Hanggang sa maya-maya pa, nakarinig na ako ng mahihinang pagkaluskos sa dingding na para bang may dahan-dahang nagkutkot dito. Ginapangan ako ng kakaibang nararamdaman na tila ba may ibang presensya ang nasa paligid noon. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakahiga. Marahang naglakad papalapit sa bintana kung saan malapit ang naririnig kong kaluskusan. Habang naglalakad ako papalapit, nag-usal na rin ako ng sabulag at proteksyon sa katawan. Nang sa ganoon ay hindi ako maramdaman at makita ng kung sino man ang nasa labas ng bahay. Mukhang hindi ko na kailangan manmanan ng paligid ah. Parang nandito na mismo yung nambibiktima sa lugar namin. Mali ka ng pinuntiryang bahay, aswang. Sabi ko pa sa sarili ko noon. Maya-maya pa ay nakalanghap na ako ng napakabahong amoy.
Parang amoy ng nabubulok na patay. Nagsimula na ring umalulong ang mga aso ng kapitbahay namin noon. Kung kaya't sa isip-isip ko, kumpirmado, may kakaiba nga sa labas ng bahay. Dahil sa naisip ko ay hindi na ako nag-atubili pang sumilip sa siwang ng bintana. Ang ginawa ko na lang ay marahan kong kinuha ang buntot ng paging binigay sa akin ni Lolo Juan. Pagkatapos ay nagmamadali na akong pumunta sa pintuan ng bahay at maingat ko itong pinihit at binuksan noon. Nang sa ganon ay hindi marinig ng nilalang na naroroon sa gilid ng bahay. Nang mabuksan ko na ang pintuan, wala na akong sinayang na oras. Nagmadali na akong lumabas at mabilis na pumunta sa gilid ng bahay kung saan ko narinig ang kaluskusang yon. Habang nagmamadali nga akong maglakad ay patindi na ng patindi ang nararamdaman kong kaba. Yun ang unang pagkakataong may makasagupa ko na nilalang. Kung sakali mang kumpirmadong aswang talaga yon. Ni minsan kasi ay hindi pa ako isinasama ni Lolo Juan sa mga laban niya. Lalo na pagdating sa ganitong nilalang. Ang tanging itinuturo niya pa lang sa akin ay ang mga pangontra at kung paano manggamot ng taong inaswang o sinalbahe ng mga masamang elemento. Nang mga sandaling yun ay nilakasan ko na lamang ang loob ko at hindi na iniisip pa kung ano ang mangyayari oras na makita ko ng harapan yon. Nang malapit na nga ako sa gilid ng bahay, panandalian akong natulala. Huminto sa paglalakad. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Nasa dingding siya ng bahay. Para itong higad na nakadikit, Sir Seth. Kaya naman hindi ko maiwasang gapangan ng kilabot at magtayuan ng lahat ng balahibo ko sa buong katawan. Panandalian akong napatigil sa kinatatayuan gawa ng napakapangit ng itsura niya. Kung hindi ko pa ito natitigang mabuti, parang paniking nakakapit lang sa bintana. Malaking paniki. Animal ka! Napakapangit mo naman. Anong ginagawa mo dyan, ha? Sambit ko noon. Wala akong tigil sa pagmumura at mabilis na sinugod papalapit ang nilalang na yon. Bumaba ka dyan. Halika dito. Tayong dalawa'y magtuos. Maling-mali ka ng bahay na pinunteriya. Gigil kong sigaw at iwinagayway ang buntot ng pagi sa ere. Maya-maya pa ay nakita kong mabilis na bumulusok ang nilalang patungo sa kinaroroonan ko habang humahalinghin ito ng nakakakilabot. Bago pa man makarating sa kinaroroonan ko ang nilalang na yon, naging alisto na ako at mariing hinawakan ng buntot pagi. Sige, lumapit ka pa sa akin. Sisiguraduhin ko talagang pupulupot yung buntot paging hawak ko sa leeg mo. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka bubulagta. Mangingisay-ngisay ka sa lupa. Ikaw yung unang biktima kong aswang, alam mo ba yon? Nung matansya kong malapit na ito sa kinatatayuan ko, walang pag-aalinlangang hinambalos ko na ito bago pa man ako maunahang dumugin. Umangil naman ang nilalang dahil sa hindi siguro inaasahan itong ginawa kong paghambalos noon. Hindi pa ako ganap ng albularyo, pero sisiguraduhin kong mapapatay kita ngayon. Muli ko siyang hinataw ng buntot pagi. Sa ikatlong paghataw ko ay tila na hulaan na yun ng aswang. Dahil mabilis pa sa kidlat na umiwas ito. Nalingat lang ako ng sandali ay nabaliktad na ang kaganapan. Pumatong siya bigla sa akin, Sir Seth. At paulit-ulit akong kinakalmot nun. Anak ng tokwa! Ang lakas ng loob mong saktan yung apo ko, ha? Nagulat na lamang ako nang marinig ang mga boses na yon. Nang tingnan ko ang nagsasalita, walang duda. Si Lolo Juan. Meron siyang dalang talibong o yung malaking patalim at mabilis na tumakbong pasugod doon sa nilalang na kasalukuyan ng umatras at tumalis sa pagkakadagan sa akin. Wala niyang habas na pinagtataga ang nilalang na yon.
Tanging pag-angil lamang ang naging tugon ng aswang. Bago yun kumaripas palayo papasok sa may talahiban. Matapang namang hinabol yun ni Lolo Juan. Kaya kahit iika-ika ay nagmadali na rin akong sumunod sa kanya. Takbo lamang ako ng takbo. Sunod ako ng sunod sa abuelo ko. Habang si Lolo ay walang tigil sa pag-uusal ng pangalis ng sabulag at iniip sa kawalan yon. Ayon kay Lolo, may posibilidad na maglagay ng sabulag ang aswang sa paligid para hindi ito makita nun. Malas lamang umano ng aswang na yon dahil hindi lamang isang ordinaryong albularyo ang nakaharap niya. Malapit na namin itong maabutan, kaya naman mas lalo pang binilisan ni Lolo ang pagtakbo. Kaya ganun na rin ang ginawa ko. Kahit na matagal na kaming magkasama ni Lolo Sir Seth, manghang-mangha talaga ako sa bilis ng pagtakbo niya ng mga panahon na yon. Para bang sanay na sanay. Samantalang ako na bata ay ramdam na ramdam ko ang pagod sa kakatakbo at hinihingal na talaga ako habang sumusunod sa kanya. Si Lolo, kala mo katawan ng kalabaw eh. Kala mo katawan ng kabayo. Ni paghingal o pagkahapo ay wala man lang ako nakita sa kanya. Lo, sandali ho. Lo, hintayin mo ako. Narinig ko namang nagwika si Lolo Juan na bilisan ko raw tumakbo dahil makakalayo umano ang nilalang kapag hinintay niya pa ako noon. Huwag umano akong kukupad-kupad. Binilisan ko na ngang tumakbo at hinabol na si Lolo Juan. Makaraan lamang ang ilang sandali ay naabutan na ni Lolo Juan ng nilalang. Masahol pa sa baboy ang ginawa ni Lolo noon. Pinagtatataga niya ito hanggang sa magganda sugat-sugat na. Umalingaw-ngaw malakas na pag-atungal ng wakwak sa buong paligid noon. Saktong pagkalapit ko kay Lolo, ay siyang muling pagtakas naman ng nilalang. Hahabulin ko na sana ulit ito pero pinigilan na ako ni Lolo Juan. Huwag na umano. Tara na, bumalik na tayo sa bahay ninyo. Huwag ka nang magsayang pa ng lakas dahil hindi naman naaabutan ng araw yan eh. Sabi ni Lolo. Tahimik akong sumunod sa kanya. Walang kibong naglakad kami pabalik sa bahay. Nang makarating na kami sa bakuran ay nakita ko nga nagkanda o gaga ng nag-uunang lumabas ng bahay ang aking ina't mga kapatid. Tay, Buboy, anong nangyari? Bakit nakarinig kami ng huni? Tanong ni nanay noon na makalapit sa amin. Inaaswang tayo kanina, nay. Nakita ko yung aswang dun sa bintana ng silid ni Joanna. Buti na lang dumating si Lolo Juan. Tinulungan ako. Tiningnan ni Lolo ng makahulugan ng kapatid ko. Tara, sa loob na tayo mag-usap. Dalian nyo na at baka may iba pa dyan na sumugod sa atin. Ikaw bata, may hindi ka ba sinasabi sa amin? Wika niya kay Joanna habang naglalakad papasok sa loob ng bahay noon. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay, muling hinarap ni Lolo Juan si Joanna at nagwika itong sabihin na raw ni Joanna ang dapat sabihin. Huwag niya nang ilihim pa dahil kahit anong gawing tago niya ay lalabas at lalabas din umano ang totoo. Lalaki at lalaki din umano yan. Tinanong ni nanay si Joanna kung anong lihim ang tinatago nito. Nung una, hindi ito makasagot. Sa halip ay nakatungo lamang ito't hindi makatingin ng diretsyo. Maya-maya ay tumulo na ang mga luha niya. Kung hindi pa inulit-uli ni nanay na tanungin sa kanya, ay hindi niya pa sasabihin ang totoo nun. Diyos ko, mahabaging langit, Joanna. Ang bata-bata mo pa. 17 ka pa lang tapos nagpabuntis ka na. Sino yung nakabuntis sa'yo? Bakit wala kang ipinakilalang nobyo dito sa bahay natin? Sabi ni nanay nun. Nagpipigil lamang ito ng galit pero makikita mong maluwa-luwa ng kanyang mga mata. Sinabi ni Joanna kung sino ang nakabuntis sa kanya. Kaya naman panandali ang nawaglit sa isipan namin ng tungkol sa nangyari ng gabing yon.
Nung medyo kumalma na ang lahat ay saka pa lamang namin napag-usapan ni Lolo ang tungkol sa nilalang. Nang gabing ang yun ay hindi kami nakatulog. Pinag-usapan na lamang namin ang tungkol dito at kung anong klaseng aswang yon. Lo, sa palagay mo, anong klaseng aswang kaya yung nakasagupa natin? Tanong ko noon habang ginagamot ako ni Lolo. Alam ko na kung anong klaseng nilalang yun, Apo. Parang abat eh. Abat? Anong abat ho? Sa tanang buhay ko, ngayon pa lamang ako nakarinig ng ganong klaseng uri ng aswang. Ayon kay Lolo Juan, ang uri ng aswang na abat umano ay malapaniki ang wangis nito at tanging dugo at laman loob lamang ng tao ang kinakain niya. Magaganda at makikisig din ang mga ito sa tuwing nagaan yung tao na. Ginagamit din ng mga abat ang kanilang kagandahan at kagisigan para makapangbiktima ng mga taong nais nilang biktimahin noon. Bukas samahan mo ako ha. Maglilibot tayo sa baryo para alamin kung may tao bang namatay o kaya naman ay nasugatan ng malala. Tumango ako at iniba na ang usapan noon. Kinabukasan nga mga kagiliway nilibot namin ng lugar. Ultimo nga mga karatig sitio at baryo ay pinasok na rin namin para alamin kung may tao bang nasawi o kahit nasugatan man lamang ng malala noon. Noon ngang pasukin na namin ang sitio at nasa dulo na kami, ay may nakita kaming nag-uumpukan at nag-iiyakang tao. Nag-usal si Lolo ng orasyon at tinapik ang balikat ko noon. Tinanong ko siya kung para saan ang ginawa niya. Sinabi niya sa akin para yun sa proteksyon. Para hindi maramdaman ng mga nilalang sa paligid na may kaalaman kami pagdating sa lihim na karunungan. Itinatago niya lang sa pamamagitan ng orasyon ang kaalaman namin sa pagiging albularyo noon. Magkunwari lang tayong nakikiramay para hindi tayo paghinalaan ng mga taong nasa loob ng bakuran na yan. Tumango ako at sinunod ang sinasabi ni Lolo Juan. Pagpasok namin sa loob ng bakuran para makiosyoso, nagulat ako. Nakita ko sa harapan ko ang bangkay. Halos mapuno na ng taga sa katawan. Babae ito. Puro putik ang katawan. Punong-puno ng sugat noon. Para itong nagsuot-suot sa loob ng kagubatan. Nung may lumapit sa aming lalaki at sa palagay ko ay kaanak ito ng babae noon, sinabi ko ritong nakikiramay kami. Malungkot na tumango naman ang lalaki at hindi na kami pinansin pa. Matapos naming makumpirmang yun nga ang aswang, pumunta kami sa bahay ni Lolo Juan para kumuha ng mga proteksyon. Pagbalik namin sa bahay, Sir Seth, sa bahay nila nanay, nagulantang ako nang madatnan naming naglulupasay na sa pag-iiyak si Jomar. Noong tanungin ko siya kung ano ang nangyari, nagulat ako nang sabihin niyang patay na ang nobya niya. Batay pa sa pagsasalaysay niya, kaparehong-kapareho ang nangyari sa nakasagupa naming aswang kagabi. Tinanong ko siya kung saan nakatira ang kasintahang sinasabi niya. Sabi nito, nakatira ito sa dulong sitio. Kaya't mas lalong nanlaki pa ang mga mata ko noon. Ipinaliwanag naman ni Lolo Juan ang lahat. Sinabi ni Lolo na pamilya ng mga aswang ang bagong salta sa sitio. At ang kasintahan niya ang naglagay ng marka ng aswang sa katawan niya. Nung una, ayaw maniwala ni Jomar. Galit na galit siya dahil nagsisinungaling daw kami. Para umano maibsan lang ang kalungkutan na nararamdaman niya noon. Naisip ko pang matindi pala talagang tama ng kapatid ko sa aswang na yon. Kung sana'y maaga ko siyang nalaman, hindi na napagbalakang biktimahin ng mga kapatid ko. Makalipas ang ilang araw, umalis ang pamilya ni Maribel. Take note, Sir Seth. Umalis sila nang hindi pa nalilibing ang bangkay noon. Dala-dala nila ang katawan ng namatay. Magmula nang umalis ang pamilya nito,
tuluyan ng tumahimik ang buong paligid at ang kakaibang presensyang bumabalot sa sityong tinitirahan ng mga ito ay napalitan ng aliwalas. Maging ang mga taong nagkakasakit ng hindi malamang dahilan, gumaling ng biglaan. Marami ang mga himalang nangyari matapos umalis ang pamilya ng mga yon. Ultimong si Jomar, bigla na lang nanaba. Bigla na lang kumain ulit ng maayos. Gumanda ang katawan. Doon pa lamang naniwala ang kapatid kong pamilya nga ng mga aswang ang pamilya ng nobya niya. At magmula din naman nun, ay hindi na basta-bastang nanligaw ang kapatid ko. Naging metikiloso na ito pagdating sa mga kadalagahan dahil natatakot siyang baka ang susunod na maligawan niya, kagaya na naman ni Maribel, na isang aswang.